Grabe talaga ang panahon. Talagang umuuyo na ho sa katotohanan. Pumapabor na ho kay Pastor Apollo Zikibuloy, pumapabor sa KOJC. Mukhang dahan-dahan na po nahahatak itong pagkatao ng hantivirus at dahan-dahan na nahuhubaran ang maskara ng Impacta. Hindi ko sinabi Impacta si hantivirus. Hantivirus man kasi. Hindi naman, hantivirus. Kilala mo yung hantivirus? Maskara ng Impacta daw. parang ano na tayo, unda special na. Kamakailan, bumulantang sa buong mundo ang pagbalikwas. Balikwas talaga. Ang dami kong mga term na gamit ngayon. Ang pagbalikwas ni alias Rene, na ang tunay ng pangalan ay si Michael Maurelio. Ang totoong mukha na nagtatago sa pangalang hantivirus. Impacta pala. Trending! At kamakailan, nilabas din po natin yung video patungkol sa Parmali na nag-witness na di umano'y binayaran din po sila ni hantivirus. At ang sabi ni hantivirus, hindi daw yun Piki daw yung si Michael Maurelio. Nagsisinungaling daw at hinaharas daw siya. Pero ito, pinakamaganda, mga kaibigan ko. Si Atty. Ferdinand Topacio, kamakailan, sinabi na rin ho niya na itong si hantivirus, mayroon mga sinusuhulan din. Nagtatamper, nanunuhol ng mga peking witness. Pero itong term na ginamit niya ngayon ay ugali ni hantivirus na di umano'y magtamper ng witness. No? Pareho lang yun, mamimiki. At meron siyang bagong pasabog, guys. Iwan ko po kung alam nyo na po ho ito. Siyempre, pag-usapan po natin kasi pag sila po kay former President Duterte, Inday Sara Macabira, kahit lahat-lahat na lang ho, inuungkat nila. So ngayon, bakit nauungkat po natin ito, mga kaibigan ko? Kasi para malaman ho natin, ito ay suporta doon sa sinasabi ni Rene, ni Michael Maurelio, na siya ay sinuhulan ng 1 milyon no hantivirus, pyramiding scam style. Pag makakaso may 1 milyon, uli, mag-file ka ng kaso kung sino-sinong personalidad sa KOJC, may 1 milyon, at may additional 12,000 sa bawat mga impormasyon na maibigay sa team ni hantivirus. Pero ito bago. Naungkat ni Atty. Ferdinand Topacio sa kanyang press con sa Sugbo. Ito huli to, pinahabol lang niya na itong si hantivirus ay merong kasong kidnapping. Patay ka dyan. At sabi ni Atty. Ferdinand Topacio, kahit kasuhan pa ho siya, ay yan ang totoo na may kidnapping kaso itong si hantivirus. Alam po ninyo ito, guys? Dito nyo lang malalaman sa Bisdak Pilipinas. O heto kayo ngayon, may mga kaso pala kayong kidnapping. Tapos, si Pastor Kibuloy, sinisira ho ninyo. Si Tatay Digong, Inday Sara, KOJC. Pakinggan natin si Atty. Ferdinand Topacio. Patok mo, guys. I'd like to comment on that because meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. You remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Kian, yung nabaril ng mga pulis. Yun. Kian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis doon. Ang lapit sa akin ni General Abayalde, I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, indefensible yung posisyon noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, you should let justice take its course. Anong ginawa ni Miss Risa Ontiveros? May mga witness, 2 minor,
kinuha niya sa pamilya at itinago niya Aha, minor ha? para turuan niya kung anong sasabihin. Which for me is objectionable. Kaya na-involve ako, the father of one of the witnesses went to us, meron kaming grupo, yung Citizens Crime Watch, nandyan yung aming Pangulo. Nandyan na ba si Mr. Magpantay is here. Let us welcome, may we have another chair for Mr. James Magpantay, siya National President namin ng Citizens Crime Watch. Lumapit yung tatay sa amin, nagpatulong kasi ayaw daw ibigay ni Risa Ontiveros yung anak niya. Pumunta kami sa CIDG, we tried to retrieve the minor child, ayaw ibigay. Kidnapping charges were filed against Risa Ontiveros. I-google niyo po. Magdan Fernandez kayo, google niyo po. Magdan Fernandez tayo! Okay ha? Kidnapping ang charges kay Hontiveros. Nasaan yung Gabriela, di ba? Duterte, ano yung Kabataan Party List. Hinahayaan po ninyo ito. Yung ginagawa ni Hontiveros. Hindi ninyo binabanatan si Hontiveros. Na meron palang kasong ganito, kidnapping ha? Aidan Fernandez nyo, meron talaga. Hello, Jelens Alcairo. Alam nyo po ba ito? Na merong kidnapping na kaso itong si Hontiveros? O mga buko kayo ha? Ang lilinis ninyo, Mr. Chair. Salamat kaayo, Mr. Chair. Pero ito ngayon, nabuki-ki ka ngayon. Nabulat-lat ka ngayon na meron ka palang kasong kidnapping. O tuloy, Atty. Ferdinand, Aidan Fernandez natin mamaya yan. Ito, hindi to haka-haka, kaya hindi ako natatakot. Madimanda rito. Aha. Ito po yan, nandiyan, may kidnapping case, pinail kami. Former Congressman Jing Paras against Risa Ontiveros. O ha? Number 2, yung sa Farmally case. Ito, Dito muna tayo sa sa kidnapping. Aidan Fernandez nyo daw, oh. Sige nga. Aidan Fernandez nyo. Ako sinerch ko po. Kasi sabi man ho ni Atty. Ferdinand Topacio eh. Sige. Kasuhan nyo ako. Kung sabihin nyo, hindi ako nagsasabi ng totoo. Sabi ni Leonard, wala naman yan sa balita, bisdak na kidnapping si Virus. Hindi binabalita, di ba? Pero meron po, nabukiki natin. Nagdan Fernandez mo ako. Tama yung sinasabi ho ni Atty. Ferdinand Topacio. Ayan o, Aidan Fernandez nyo po. Nagdan Fernandez po ako, nakita ko po, ayan o, Hontiveros accused of tapping, kidnapping, at ombudsman. Okay ha? Ngayon ho, basahin natin kailan po yan para hindi tayo ma-fake news kasi baka sabihin ni Hontiveros, gawa-gawa tayo, no? Alam nila yan, may kaso sila at hindi lang ho ito binalita at hindi lang pinalaki sa mainstream media. Kasi nga ho, alam nyo naman, mga kakampwit nilang mga yan, di ba? Mga kakampwit. Ito po ay nangyari noong, ang balitang ito ay September 25, 2017. Puta, nabulat-lat talaga, oh. Palike nga, guys. Former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras. Ito yung sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio. He speaks with reporters as he filed a complaint against Senator Risa Hontiveros. Ayan, oh. Ang kaso ni Hontiveros ay wiretapping at kidnapping. Ayan, Aidan Fernandez ng buang. Oh. Ito, nung napasok ko po ito, Philippine Star yung lumalabas. Maraming lalabas. Aidan Fernandez niya po, maraming lalabas o dyan. Lalabas yan si Pastor Dylan. Subukan nyo, Aidan Fernandez. Totoo po yung sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio na may kasong wiretapping pa nga ho at saka kidnapping. Kidnapping lang sinasabi ni ni Atty. Ferdinand Topacio. O ito, update September 26, 2017, itong report na ito, September 25, 2017. Kaso hindi po ito kumakalat at hindi pinalaki yung issue
Kasi kakampwit nga nila yung media. Senator Risa Hontiveros is now facing multiple criminal complaints of harboring underage. Tama yung sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio, underage witnesses and exposing a text message from Justice Secretary Vitaliano Aguirre. So kaya ho ito na failan ng wiretapping din ang bugok, no? Ang oplok pala. In a 20-page complaint, lawyer and former Negros Oriental Representative Jacinto Jingparas, accompanied by two other lawyers, Eligio Malyari and Nestor Oforong, urged the Office of the Ombudsman to investigate Hontiveros for obstruction of justice under Presidential Decree 1829, kidnapping under Revised Penal Code, abuse and exploitation of minors under Republic Act 7016, and 3 counts of violation of Republic Act 4200 or the anti-wiretapping law. Puta, meron din pala siya exploitation of minors, abuse and exploitation of minors. So tatlo pala ang kaso nitong si Hontiveros. Hindi lang kidnapping, meron pang wiretapping at yun na nga, ito, kidnapping under Revised Penal Code. Pareho, dugtong pala ito. Abuse and exploitation of minors under Republic Act. Pareho ba? Isa. So isahan to, magkasama. Parang si ano lang, yung yung Castro din, yung isang Castro na convicted, mahilig sila sa child abuse. So sila ho pala ang tunay na mapang-abuso sa mga minor de edad. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Child abuse, exploitation, ayan, kidnapping. Kidnapping, child abuse, exploitation, at wiretapping. Sila pala ho yan. Yung kanilang mga paratang kay Pastor Kibuloy na child abuse, sila yung gumagawa. Tingnan mo si Castro, convicted siya. So gawain nila. Yung mga galit sa mga Duterte, gawain nila. Yung mga child abuse, ito, kidnapping ho ito. Ang tanong ko po mga kababayan ko, ano kaya ang nangyayari ho dito? Ano po ang nangyayari dito sa sinampang kaso ni Jingparas kay Hontiveros na kidnapping, child abuse, exploitation, exploitation pa, wiretapping pa. Ano pong update dito? Kasi ngayon, napag-usapan lang ho natin dahil itong si Atty. Ferdinand Topacio may nasabing kidnapping. Tama ho ba? Gusto kong malaman kay alias Rene. Alias Rene, kinidnap ka ba ni Hontiveros? Nagtatanong ako Nagtatanong. Wala akong akusasyon Nagtatanong lang ho ako kay alias Rene. Baka sakali po magkatugma-tugma kasi ito pinailan, sinampahan man pala ng kaso ito ng kidnapping. Kayong mga dating miyembro ng KOJC na sumama kay Hontiveros, tanong ko po sa inyo, hindi ba ho kayo kinidnap? Kasi may history ng kidnapping. May kaso siya ng kidnapping. At dinala po kayo sa kanyang kondo at nilagay po kayo sa safe house. Ano po ang sistema doon? Kusa ba talaga kayo pumunta o talagang kinidnap po kayo at tinako to kayo? Kasi may kaso Ayan Ito po, mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba ang totoo. Meron pong kasong wiretapping, kidnapping. Itong si Hontiveros. Baka hindi po ninyo alam. Ngayon ko lang din po ito nalaman. Kung hindi po lumabas itong si Atty. Ferdinand Topacio at hindi lumabas si alias Rene, si Michael Maurelio, wala pong kaalam-alam ang sambayan ng Pilipino at tatakbo pa naman itong presidente di umano, na nasa hulihan ng survey. Boboto kayo sa may kidnapping case. Nung tumakbo siyang senador, bumoto ho kayo. Nabudol kayo.
Yung binoto ninyo may kaso palang kidnapping. Tapos tatakbo pang presidente. Ayan na, maliwanag. Yung sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio, kaya pala sabi ni Atty. Ferdinand Topacio, hindi to maritis, totoo po ito. Hello, Emily Nebona, magandang gabi sa inyo. Tuloy po. May video pa ako hanggang ngayon at nilabas ko na sa video. Mhm. Yung mga witnesses against Farmally, nung natatandaan yung Farmally nag-hearing, yung nakulong pa, yung mga executives ng Farmally, may dalawang witnesses doon na kumanta na sinuhulan daw sila ni Risa Hontiveros para magsinungaling against Farmally para ipitin yung si Crisel Mago. On record yan. May affidavit ako niyan ng mga witnesses. Under oath. Kaya hindi rin ako nakatatakot sabihin. Ako rin po ang nag-handle because I was the lawyer for one of the executives of Farmally. So personal knowledge ko rin po yan. So yung nangyari po rito kay Pastor Apollo Kibuloy, although hindi ko nakausap itong witness na to, I am also one of the lawyers of Pastor Kibuloy. I would not be surprised kung totoo ito sapagkat may pattern na yan kay Senator Risa Hontiveros of witness tampering para ma-advance niya yung kanyang agenda, which I believe is grossly unethical for a member of the Senate to be doing. Yung Farmally na sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio, na-i-play na natin yung kagabi. No? Napanood ba ninyo kagabi? Na-i-play na po natin kagabi. Pwede po ninyong panoorin, i-replay ho ninyo. Pero kung gusto nyo, i-play na rin ho natin, dugtong lang. Ito yung sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio. Konti lang, segundo lang ho ito. Ayun o. Ako si Jamie Vegas, nasa 8 gulang, at residente ng Pasig City. Kasamahan ko si BJ Almira sa Farmally Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nilabas lang natin Nanonood para kami kompleto. ng FB ng ang programa ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID, ng mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera by GCash na 2,500, dalawang beses. At napapanood ko at nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora Risa Hontiveros at Jay Bequema. Sa utos ni Senadora Risa Hontiveros na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Farmally Pharmaceutical Corporation, ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para patunayan tumanggap siya ng pera. Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, ay hindi nila ibibigay yung pera. At nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, ng kanilang pamilya, at natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Hontiveros. Dahil sa tumanggap na siya ng pera at itong huli ay gusto nga nilang pabagsakin ang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte at ang Farmally Pharmaceutical Corporation. Kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Farmally. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney J. Bequema, abogado po ni Miss Hontiveros. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bequema. Doon po mismo ako nagtatrabaho sa warehouse at alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala pong nangyayaring anomalya.
Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira. Pinagpalit mo yung pakikisama ng lahat sa'yo. Siniraan mo si Miss Mago. Sinira mo yung tiwala sa'yo ni Parmali. Para sa halagang magkano, sinira mo lahat. Para lang sa malit na halaga. Nagpakasiraw ka sa pera. Sana magsabi ka ng totoo. Kaya po namin patunayan doon sa loob po ng production na wala pong ganun. Nilabas ko po yung video na yan kasi nabanggit muli ni Atty. Ferdinand Topacio. Ang katanungan po natin dito, kasi sabi niya, di ba, merong dalawang witness na umano'y sinuhulan din ni Honti Bayros. So ngayon ho, sabi ni Ferdinand Topacio, may hawak siyang video. Ang tanong, itong video ba na pinipli natin at kumakalat na ngayon sa social media, ito kaya yung tinutukoy ni Atty. Ferdinand Topacio? O baka meron pa siyang iba pa talagang video na hawak? Kung ano man yan, ang video na yan, putya, masarap siguro kung ma-interview natin si Atty. Ferdinand Topacio or ilabas din ni Atty. Ferdinand Topacio ang video na hawak niya. Para kung baka magkaiba, patay ka, Honti Bayros ka, ubos ka.